Daang-daang hinila ni Kyle ang batok ni Sam. Maingat, may paggalang, pero hindi na nagtatago sa nararamdaman. Nagyakap sila, parang dalawang taong sabik na sabik sa init na hindi nila matanggap sa labas. At doon, nagkahalikan muli sila. Mas mahaba, mas mariin, mas puno ng pangakong hindi nila masabi sa salita. Hindi agresibo pero masidhing puno ng pagdanais na sana maging tama ang mundo para sa kanila. At habang naghahalikan sila sa tahimik na simbahan, wala silang ibang naririnig kundi ang tibok ng puso ng isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Sa lumang simbahan ng Santa Veronica, walang araw na hindi sumasayaw ang liwanag sa makintab na kahoy ng mga upuan. Dito lumaki si Sam Rivera, 22 anyos, anak ng pastor, at syempre expected at tahimik at sanay mabuhay sa pagitan ng sermon at responsibilidad. Pero kahit ganyan, may mga sandaling hindi sumasang-ayon ang puso sa dapat. At doon papasok si Kyle. Sanay si Sam sa mga tingin ng tao. Anak ng pastor. Napaka-role model naman yan. Dapat maingat. Dapat laging tama. Pero sa puso niya may mga tanong na hindi niya masabi sa tatay niya. May mga bagay na hindi niya maamin kahit kanino. Tahimik lang siya. Malalim kung mag-isip. At sa bawat ngiti niya, may konting pilit na hindi dahil plastic siya, kundi dahil hindi niya alam kung sino siya kung tatanggalin niya ang bigat expectations. Tuwing Sabado ng umaga, habang naglilinis sa loob ng simbahan, naipit siya sa isang pangaral na hindi niya namamalayan. Bawal maging mahina. Bawal maging iba. Hindi niya rin alam kung ilang taon na niyang dinadala ang bigat na yun. Si Kyle Santos, 21 anyos, ang bagong salta sa bayan. Inuutos ng doktor na lumayo muna sa stress, kaya napilitang lumipat pansamantala sa tiyahin niya sa probinsya. Tahimik ang buhay dito, pero hindi siya sanay na walang ginagawa. Kaya nag-volunteer siya bilang choir member. Maganda ang boses ni Kyle, pero mas maganda kung paano siya tumitingin sa mga tao. Para bang bawat tingin ay nag-aalok ng kapayapaan. Hindi siya totoong relihiyoso, pero may respeto siya sa lugar. May lambing sa tinig niya na kapag kumakanta ng papuri, parang tinatapik ang puso nang hindi gumagamit ng kamay. At tuwing linggo, ang pinaka-aabangan niya ay hindi kanta, kundi ang isang taong nakatayo sa paligid ng gilid ng altar. Si Sam. Nang unang araw na kumanta ang choir na kasama si Kyle, napatingin si Sam nang hindi sinasadya. Isang simpleng tunog lang ng boses ni Kyle, pero may kung anong kumalabit sa loob ni Sam. Parang may hila ang hangin papunta sa kanya. Magharap silang sandali habang nag-aayos ng mic. Kyle, choir member, pakilala ni Kyle. Magaan ang tono. Sam, sagot naman ni Sam. Mahina pero malinaw. Anak ni pastor. Napangiti si Kyle. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi. Parang bigat na hindi alam ni Sam kung paano hubarin. Nice to meet you, Kyle. Oo, sumagot din si... Nag-iwas ng tingin. Pero habang lumalayo si Kyle, nagsalita ang utak ni Sam. Bakit parang kilala ko na siya?
Araw-araw mula noon, napapansin ni Sam na iba ang tibok ng simbahan kapag nandyan si Kyle, para pang biglang gumagaan ang pahinga. Pero bumibigat ang isip. At si Kyle naman, hindi alam kung bakit gustong-gusto niyang makita si Sam na nag-aayos ng bulaklak, o naglilipat ng mga pahina ng Biblia, o sa simpleng pakikipag-usap sa tatay niya. Parang may linya sa pagitan nila. Hindi nila alam kung bawal bang tawirin, pero ramdam nilang pareho ang hilon nito sa balat. Sa isang tahimik na hapon habang mag-isa si Sam sa pag-ayos ng mga bangko, may boses na lumapit sa likod niya. Need help? Malambing at kalmado. Si Kyle. At doon, nagsimula ang kwento na hindi nila hinihingi. Pero dadating kahit anong takot ang pagpigil nila. Isang hapon ng choir practice. Tahimik ang simbahan maliban sa mga notes ng piano at paghinga ng mga taong nag-aayos ng tono. Sa gitna ng grupo, nakaupo si Kyle, hawak ang folder ng kanta, habang inaayos ng choir leader ang harmonies. Sa gilid naman, si Sam ay nag-aayos ng sound system. Nagpapanggap na abala. Pero ang totoo, kanina pa siya natutuksong dumingin sa isang direksyon. Sa direksyon ni Kyle. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin niya alam kung ano ang hahanapin niya. Pero tuwing bumubukang bibig ni Kyle upang kumanta, may parte sa loob ni Sam na parang humihina at lumuluwag sabay. Tumingi ka sa trabaho mo. Sermon ng isip niya. Pero hindi sumusunod ang mata. Nakafocus ang choir sa kanta. Lahat tumitingin sa notes maliban kay Kyle. Habang inaawat nila ang chorus, ramdam niyang may nakatitig sa kanya. Hindi siya sigurado nung una. Baka guni-guni lang. Baka dahil bago lang siya. Pero pagtaas niya ng kanyang paningin ay nagkasalubong sila ni Sam. Ilang segundo, mabilis, tahimik, pero sapat para maputol ang hininga nilang dalawa. Agad umiwas si Sam. Kunwari may tinitimplang volume knob sa mixer kahit nakapihit na lahat. Pero halata ang pag-igkas ng balikat. Halata ang pagbilis ng kamay. Halata ang pag-iwas na may kasamang pagkapahiya. Napangiti si Kyle kahit hindi dapat. Hindi ngiting mapaglaro, hindi rin ngiting malisyoso. Ngiting, nahuli kita, pero okay lang. Pagkatapos ng kanta, pinaupo muna silang lahat ng choir leader. Habang nagpapahinga ang grupo, lumapit si Kyle sa mesa kung saan kunwari abala si Sam. Maganda ba? Casual na pagtatanong ni Kyle. Pero ramdam ang banayad na biro sa dulo ng tono. Napatingin si Sam. Ang alin? Yung parang ng pagkanta ko. Kanina mo pa kasi tinitingnan na parang may mali sa ginagawa ko. Hindi makasagot si Sam. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil hindi niya kayang ibulalas. Hindi boses mo ang problema. Ako ang problema. Nagpaubo si Sam. Pilit nagiging composed. Hindi naman, sagot niya. Sinecheck ko lang kung abot sa mic yung volume mo. Ganun ba? Ngumiti si Kyle. Yung tipong hindi na naniwala, pero hindi naman siya hinuhusgahan. Tahimik silang pareho ng ilang segundo. At doon lang nila napansin na masyadong malapit ang pagitan nila. Isang siko lang ang distansya. Isang paghinga lang ang layo. Napaiwas ng tingin si Sam. Hindi mo na kailangan lumapit ng ganito. Okay na yung mic. Pero hindi umalis si Kyle. Nakatulala lang to sa kanya. May halong pag-uusisa sa mga mata. Sam, may problema ba? Mahina niyang sabi. Umiling agad si Sam.
Masyadong mabilis, masyadong defensive. At kung meron man, dagdag ni Kyle. Hindi ko naman nahuhusgahan. Pwede mong sabihin. Nagtagal lang tingin nila. Hindi sila nag-ibigan doon mismo. Hindi sila nagkumpisalan. Hindi sila naghawakan. Pero sa sandaling yun, may narinig silang parehong hindi sinabi. May tumitibok. May pumipintig. May nagigising. May bumabangon. At may natatakot. Tinago uli ang choir. Nagsialisa ng mga tao papunta sa harap. Pero bago lumayo si Kyle, bagya siyang yumuko sa gilid ni Sam at bumulong. Kung titingin ka uli, tumingin ka ng hindi nagtatago At iniwan niya si Sam na parang nabunutan ng salamin sa dibdib. Pero nilagyan naman ng apoy ang gilid ng puso. Hindi pa ito pag-amin, pero ito na ang unang spark. Matapos ang choir practice habang nagbibihis ang lahat, hindi na maalis ni Sam ang tingin kay Kyle. Hindi rin niya maalis ang pagkautal ng dibdib niya. At parang sinasadya ba ng pagkakataon na lumapit uli si Kyle. Hawak ang bag at may ngiting may pinagtataguan. Sam, tawag niya. Gusto mo bang magkape? Napatingin si Sam at nagulat. Kasi ngayon lang may nag-aya sa kanya ng diretsong ganito. Hindi bilang anak ng pastor, kundi bilang siya mismo. Pwede naman, sagot niya. Mahina pero may ngiting hindi niya maikubli. Naglakad sila papunta sa maliit na coffee shop sa tabi ng plaza. Yung tipong tahimik, may dilaw na ilaw, at may mga bakanting mesa na parabang naghihintay ng dalawang tao may lihim. Habang naglalakad, sabay sila, magkatabi. Pero may unting pagitan pa. Yung pagitan na punong-puno ng maliliit na kuryente. Pagdating sa gitna ng madilim na bahagi ng daan, hindi nila sinasadya. Nagkatama ang mga kamay nila. At imbis na umatras, si Kyle pa ang unang kumapit. Hello guys! Welcome back sa channel! Kung gusto niyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Pinabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Shoutout muna kina Angel Bronyo Naul 3215 from Tala, Caloocan. And from Northern Samar, hello sa'yo, Evo Suryo. Ganon din sa'yo, Angelito Manansala 4314. Salamat sa pakikinig. Mabilis, mahina, patago. Pero totoo. Nagulat si Sam at napalingon. Pero hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip, ay pinisil niya pa ito pabalik. At doon, sa ilang segundo na hawak niya ang kamay ni Kyle, ramdam niya ang init na matagal na niyang pinipigilan. Naupo sila sa dulong mesa ng coffee shop. Nagkwentuhan tungkol sa choir, tungkol sa buhay sa probinsya, tungkol sa pananahimik ng gabi. Pero sa bawat tanong, para bang may nagtatago na gusto kita, gusto rin kita, pero bawal. Pagkatapos magkape ay tumayo na sila. Tahimik habang naglalakad pa uwi. Pero hindi na nila hinahanap ang kamay ng isa't isa. Parang pareho silang natatakot kung ano ang susunod. Ngunit habang dumadaan sila malapit sa bahay ni Sam ay tumigil si Sam. Kyle, mahina niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso. Gusto mong pumasok muna? Napatingin si Kyle.
may tanong sa mata. May kaba, may pagnanais. Sigurado ka ba? Tanong niya. Pero alam niyang hindi na ito tungkol sa bahay. Tumango si Sam. Hindi mabilis, hindi mabagal, pero may pagnanais at totoo. Sigurado. Pagpasok nila sa loob, tahimik ang sala. Tahimik ang buong bahay. Nakatuyo lang sila sa may pintuan. Halos magkalapit. Halos magdikit ang mutka. Huminga na malalim si Sam. Parang may patar siyang hindi alam kung kaya niyang iwan. Kyle, bulong niya. Hindi ko alam bakit ako ganito pagkasama ka. At imbis na sagutin ay lumapit si Kyle. Ilang pulgada hanggang maramdaman ni Sam ang hininga niya. Dahan-dahan at parang sinusukat ang bawat segundo. Para nanghihingi ng pahintulot. Sam, mahina niyang bulong. Kung ayaw mo, sabihin mo. Pero hindi umiwas si Sam. Hawak sa bewang ni Kyle. Hinila na kunti at doon nagtagpo ang labi nila. Isang halik na hindi matatag, hindi madulas, hindi agresibo, kundi halik na puno ng kabog, ng pag-amin, ng pangamba, at ng sana pwede. Hindi ito mabilis, hindi rin malalim, pero may sabik sa bawat pagdampi at may init na parang matagal nang gustong kumawala. Paglayo nila, magkadikit pa rin ang noo. Mahina ang paghinga at puno ng takot na sinusundot ng saya. Sam, bulong ni Kyle. Anong mangyayari sa atin? Sumagot si Sam, halos hindi naririnig. Hindi ko alam, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi na. At doon, sa loob ng bahay ng pastor, sa gitna ng gabi, nagsimula ang kwentong hindi nila dapat pero hindi na rin nila maiwasan. Kinabukasan, parang mas mabigat ang hangin sa paligid ni Sam. Habang nasa loob siya ng simbahan at nag-aayos ng mga hymn books, parang siyang may takip sa dibdib na hindi niya alam kung paano aalisin. Si Kyle naman, nakupo lang sa harapan. Tahimik lang nakatingin sa altar. Pero halata sa postura na hindi rin ito mapakali. Hindi nila alam kung paano magsisimula. Hindi nila alam kung paano kakausapin ang isa't isa. Matapos ang halik na nagbukas ng pintuan na bawal buksan. Pero hindi na kailangan magsimula. Si Kyle na ang unang lumapit. Sam, mahina pero matatag. Napalingon si Sam. May takot, may pagnanais, may tanong. Kanina pa kita hinihintay, dagdag ni Kyle. Lumakad si Sam papalapit, pero bawat takbang ay may tanong. Tama ba to? Mali ba to? Anong mangyayari sa atin? Pagdating niya sa harap ni Kyle, nagtagal ang tingin nila. Walang nagsalita, pero pareho nilang ramdam. Hindi na ito basta kilig. Hindi na ito simpleng pagkabighani. Ito ay pagpili. Kyle, simula ni Sam. Kahapon nung hinalikan kita, hindi ko alam kung tama ba o mali. Hanggang ngayon hindi ko alam. Tumango si Kyle. Tumudulas ang kaba sa dibdib niya. Hindi ko rin alam, Sam. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi kita kayang iwasan. Napatingin si Sam. Madilim ang mga mata pero may maliit na liwanag sa likod. Ako rin, bulong niya.
Pero bawal tayo. Anak pa ako ng pastor. At ikaw naman, choir member pa. Alam ko, sagot ni Kyle. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na natin pwedeng mahalin ng totoo nating nararamdaman. Tila ba tumigil ang hangin sa pagitan nila? Hindi ito pagre-rebelde. Hindi ito paglabag. Ito'y dalawang pusong pumipili kahit natatakot. Lumapit si Kyle ng dahan-dahan. Ayaw takutin si Sam. Ayaw pilitin pero gustong iparamdam na nandito ako. Hinawakan niya ang kamay ni Sam. Hindi na patago pero malumanay. Sam, mahina niyang sabi. Kung pwede, gusto ko sanang ituloy natin to. Lihim lang. Tayo lang muna. Hanggang maging handa tayo. Umangat ang tingin ni Sam. Maluwalo ang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng desisyong hindi niya kayang bitawan. Pero sa wakas ay tumango rin siya. Oo, Kyle. Tuloy natin. Kahit mahirap. Kahit bawal. Kahit tayo lang nakakaalam. Dahang-dahang hinila ni Kyle ang batok ni Sam. Maingat at may paggalang. Pero hindi na nagtatago sa kanilang nararamdaman. Nagkakapan sila. Parang dalawang taong sabik na sabik sa init na hindi nila matanggap sa labas. At doon ay naghalikan uli sila. Mas mahaba, mas mariin, mas puno ng pangakong hindi nila masabi sa isa't isa. Hindi agresibo pero masidhing puno ng pagdanais na sana maging tama ang mundo para sa kanila. At habang naghahalikan sila sa tahimik na simbahan, wala silang ibang naririnig kundi ang tibok ng puso ng isa't isa. Hindi kasalanan ng magmahal, pero matutuhan mong ang pag-ibig, kahit gaano katotoo ay may pinipiling panahon at lugar. May mga damdaming kailangang itago muna, hindi dahil mali, kundi dahil kailangan lumakas muna ang tao at ang inyong pundasyon higit pa sa inyong relasyon. At may mga pusong dapat ingatan na mas mahigpit kapag nasa gitna na ng pananampalataya, takot at pagnanasa. Pero ang pinakaimportanteng aral ay kapag totoo ang nararamdaman, hindi ito mawawala kahit gaano ito katagal itago. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.